Marshall Peak, Kabanata 4481. Isang magandang bagay. Ang Void Spirit Sword Sect ay matatagpuan sa pagitan ng ilang medium-sized na spirit peaks. Hinanap ni Yang Kai ang kanyang mga alaala at nalaman na ang Void Spirit Sword Sect ay matagal nang naitatag, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, sa katunayan. Sa isang mundong tulad nito, hindi maraming dakilang puwersa ang makapagpapamana ng kanilang mana sa loob ng 1,000 taon. Tanging ang mga sinaunang dakilang puwersa lamang ang may mahabang kasaysayan. Bukod dito, ang mga ninuno ng Void Spirit Sword Sect ay tila gumawa ng isang Sword Lord sa nakaraan. Ang tinaguriang Sword Lord ay ang master ng isang Divine Armament. Ang Divine Armament World ay may kabuuang 10 Divine Armament. Ang True Void Sword ay isa sa kanila. Isa sa mga ninuno ng Void Spirit Sword Sect ay nagkaroon ng malaking karangalan na makuha ang True Void Sword at naging True Void Sword Lord. Ang panahong iyon ang pinakamaluwalhati at maunlad ng Void Spirit Sword Sect. Sadyang ang Divine Armament World ay magsasagawa ng Divine Armament Tournament isang beses bawat 100 taon at ang Divine Armament ay madalas na magpapalit ng kamay sa panahong iyon. Ang Void Spirit Sword Sect ay dumanas ng matinding pagkatalo sa labanan 100 taon matapos makuha ang True Void Sword at unti-unting humina ang lakas sa mga sumunod na taon. Sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang natitira sa Void Spirit Sword Sect, na halos hindi napigilan ang sect na mamatay. Kahit na ang pinakamalakas sa Void Spirit Sword Sect ay nasa 3rd grade Earth Realm lamang. Clop clop clop. Napuno ng hangin ang patuloy na tunog ng mga kuko ng kabayo sa grabo habang pinangunahan ni Yang Kai ang kanyang little junior sister, si Wan Yingying, paakyat ng bundok sakay ng kabayo. Ang bilis ng kanilang paglalakbay ay hindi mabilis o mabagal at ang mga gate ng bundok ng Void Spirit Sword Sect ay nasa unahan lamang ng ilang kilometro. Gayunpaman, nanatiling nakatitig si Wan Yingying sa likod ni Yang Kai sa matinding katahimikan sa buong paglalakbay pabalik. Ang kanyang mga aksyon ngayon ay labis na natakot sa kanya. Ibang-iba siya sa taong nasa alaala niya kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkadi-pamilyar. Ilang 8th grade at 9th grade Mortal Realm Masters ay halos tumagal ng isang incenso stick ng oras laban sa kanya bago sila pinatay. Maging si Zhang Yulin ng Tian Luo Hall ay pinatay ng kanyang espada. Bakit ka nakatitig sa akin? Hindi mo na ba nakikilala ang iyong eldest senior brother? Umalangaw-ngaw ang boses ni Yang Kai. Noon lamang napagtanto ni Wan Yingying na huminto siya sa isang punto at kasalukuyang nakatingin sa kanya pabalik na may ngiti. Ang pamilyar na mukha at ngiti ay lubos na nakatitiyak sa kanya. Hinihimok ang kanyang kabayo na humakbang pasulong, nagpatuloy siya sa tabi-tabi sa kanya kung saan nagtanong siya ng pansamantala. Eldest senior brother, palagi ka bang naging ganoon kalakas? Umiling si Yang Kai. Hindi naman sa malakas ako. Masyado silang mahina, masyado silang maraming pagkukulang. Kapag ang agwat sa pagitan ng ating paglilinang ay hindi malaki, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa isang labanan. Hindi ba malaki ang agwat sa pagitan ng 4th grade Mortal Realm Master at isang 8th grade Mortal Realm Master? Gayunpaman, ang kanyang pagganap ngayon ay naging dahilan upang hindi niya mapabulaanan ang kanyang mga sinabi. Eldest senior brother, ngayon lang ba kayo gumamit ng Void Spirit Sword Art? Bakit parang may kakaiba sa pakiramdam? Nagpatuloy si Wan Yingying sa pagtatanong. Ang Void Spirit Sword Sect ay itinatag batay sa Void Spirit Sword Art, kaya ang bawat disipulo ay kinakailangang linangin ang sword art na ito. Sa pag-iisip pabalik sa labanan ngayon, napagtanto ni Wan Yingying na kahit na ang mga galaw na ipinakita ni Yang Kai ay naglalaman ng anino ng Void Spirit Sword Art, hindi sila ganap na pareho. Ito ay ang Void Spirit Sword Art, ngunit binago ko ito ng bahagya. Tuturuan kita sa susunod. Inabot ni Yang Kai para guluhin ang kanyang ulo. Hindi siya nakaimik. Ang Void Spirit Sword Art ay naipasa sa sect sa loob ng mahigit 1,000 taon. Hindi mabilang na mga senior at ancestors ang nag-improve at binago ang sword art sa panahong iyon. Masasabing kahit na ang Void Spirit Sword Art ay hindi mataas ang ranggo sa Divine Armament World, ito ay isang napakasolid na entry-level na sword art. Ang katotohanan na ang kanyang eldest senior brother na lalaki ay maaaring higit pang mapabuti ito ay hindi kapanipaniwala. Sa kanilang pag-uusap, dumating sila sa tarangkahan ng bundok ng Void Spirit Sword Sect. Isa itong malaking batong monumento na nagbigay ng sinaunang aura. Ang mga karakter na Void Spirit ay inukit sa batong monumento. Bukod dito, may dalawang alagad na nakasuot ng asul at puting damit na nagbabantay sa pasukan. Ang mga damit na ito ay ang karaniwang uniforme para sa mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect, at sa sandaling makita nila sina Yang Kai at Wan Yingying, agad silang lumapit upang batiin sila.
Bumalik na ang eldest senior brother. Bahagyang tumango si Yang Kai. Pagtalon mula sa kanyang kabayo, ibinigay niya ang rende sa isa sa mga disipulo at nagtanong. Nasaan ang sect master? Malamang na tinatalakay ng sect master ang mga bagay sa dalawang elder sa main hall. Mahahanap mo siya doon, eldest senior brother. Tumango si Yang Kai. Nagsumikap ka. Pagkatapos, hindi napigilan ng dalawang disipulo na makaramdam ng kaunting kawalan ng pag-iisip habang nakatitig sila sa papaalis na likod ni Yang Kai. Parang may kakaiba sa eldest senior brother ngayon. Sabi ng isa sa kanila. Ganyan din ang pakiramdam ko. Noong nakaraan, eldest senior brother. Pinag-isipan ito ng kausap at pinag-isipang mabuti ang kanyang mga salita. Naramdaman niya noon na parang nababalot siya ng mabigat na death chi, ngunit parang nabuhay siyang muli ngayon. Tama iyan. Tama iyan. Ganito pala ang pakiramdam. Mukhang nalampasan na ni eldest senior brother ang isyo noon pa. Mabuti yan. Ang mundo ay hindi nagkukulang sa mga bulaklak. Si Josen ay hindi naman mukhang mabuting babae. Siya ay isang ambisyosong social climbing na babae. Buti na lang nakakaget over sa kanya si eldest senior brother. Ang Yang Kai ng Void Spirit Sword Sect ay may banayad na ugali at laging bukas palad ang pakikitungo sa mga tao, kaya naman, natanggap niya ang pagmamahal at paggalang ng kanyang mga junior brothers at junior sisters. Nang mangyari ang insidente kay Josen, marami sa kanyang mga junior brothers at junior sisters ang labis na nag-aalala sa kanya. Natural lang na maging masaya sila para sa kanya kapag nakita nilang nalampasan na niya ang kanyang mga paghihirap. Sa loob ng main hall, ang sect master ng Void Spirit Sword Sect na si Su Changfa, ang dakilang elder Gu Kangning, at ang second elder na si Hong Shu ay nagtipon. Ang Void Spirit Sword Sect ay mahina, kaya ang tatlong ito ay ang tanging mga haligi ng sect sa mga nakatatandang henerasyon. Sila rin ang tatlong pinakamalakas na tao sa sekta. Lahat silang tatlo ay nasa 3rd grade Earth Realm. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng malaking linya ng paghahati sa pagitan ng 3rd grade at ng 4th grade. Ito ay katulad ng 3rd grade Heaven Opening Realm at ang 4th grade Heaven Opening Realm. Hindi maitawid ng isa ang naghahati na puwang na ito ng walang sapat na kakayahan at mapagkukunan. Naubos na ni Sect Master Su Changfa ang kanyang potensyal, at sa kadahilan ng iyon, hindi na niya magagawang higit pa kaysa sa 3rd grade Earth Realm. Ganoon din ang nangyari kay Great Elder Gu Kangning. Kung mayroong sino man sa kanilang tatlo na makakalagpas sa paghahati, maaaring si Hong Shu lang iyon. Si Hong Shu ang pinakabata sa kanilang tatlo, ngunit kahit papaano, siya ay nasa edad 40. Buti na lang inalagaan niya ang sarili niya kaya parang nasa early 20s pa lang siya. Ang kanyang balat ay maputi at malambot, ang kanyang dibdib ay sapat at puno, at ang kanyang figure ay payat at balingkinitan. Siya lang din ang babae sa kanilang tatlo. Hindi ko alam kung paano na-leak out ang impormasyon na natuklasan namin ang isang minahan ng Black Jade sa loob ng teritoryo ng Void Spirit Sword Sect sa Ash Mountain. Gayunpaman, ang Sect Master ng Roaring Tiger Sect ay nagpadala na ng sulat sa akin noong isang araw. Ang kanyang mensahe ay puno ng mga pahiwatig. Natatakot akong gusto niya ng slice ng pie. Napabuntong hininga si Su Changfa. Nasa unang daan na siya ngayon. Sa pamamagitan ng paglilinang sa Earth Realm, ayon sa teorya ay mayroon siyang mahabang buhay sa hinaharap, ngunit ang paghawak sa mga gawain ng sekta sa loob ng maraming taon ay napagod sa kanya, na naging dahilan upang magmukha siyang haggard at matanda. Yung anak sa labas. Iyon ang minahan ng Black Jade ng Void Spirit Sword Sect. Anong karapatan ng Roaring Tiger Sect na humingi ng bahagi? Galit na umungal ang dakilang Elder Gu Kangning. Napabuntong hininga si Su Changfa. Kahit na tumanggi tayo, ang Roaring Tiger Sect ay hindi madaling susuko. Ang isang ordinaryong tao ay walang kasalanan, ngunit ang mga kayamanan ay nagkasala sa kanya. Ang Roaring Tiger Sect ay mas malakas kaysa sa atin, kaya wala tayong magagawa kung gagamit sila ng dahas. Si Hong Shu ay time na tumugtog. Napakatuksong pagkain. Hindi namin magagawang monopolyo ang mga benepisyo sa pamamagitan ng lakas ng Void Spirit Sword Sect lamang. Ang Roaring Tiger Sect ay mayabang ngunit makapangyarihan din, kaya natural lang na gusto nila ng bahagi ng mga benepisyo. Ngunit, paano ang Tianluo Hall? Ngayong kumalat na ang balita, hindi rin tatahimik ang Tianluo Hall. Umiling si Su Changfa. Hindi pa kumikilos ang Tianluo Hall. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila, pero ito ay ibinigay na makikialam sila sa Black Jade Mine. Nag-isip si Hong Shu at pagkatapos ay nagsabi, kung ganoon nga, maaari nating panoorin kung paano gumagana ang mga bagay sa sandaling ito. Ang Tianluo Hall at Roaring Tiger Sect ay magkapareho sa mga tuntunin ng lakas, at dahil pareho silang may interes sa Black Jade Mine,
tiyak na magkakaroon ng conflict sa pagitan nila. Maaaring makahanap ng magandang pagkakataon ang Void Spirit Sword Sect sa mga bitek. Tumanggo si Su Changfa. Tama ka, Hongshu. Ang Old Master na ito ay may parehong ideya. Kaya naman hindi pa ako nakakapagpadala ng tugon sa Roaring Tiger Sect. Dapat nating makita kung ano ang reaksyon ng Tian Luo Hall sa bagay na ito bago tayo gumawa ng desisyon. Bigla siyang huminto at tumangala sa gitna ng kanyang pangungusap, pagkatapos, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang matanda na mukha. Bumalik na si Little Yang Kai. Tumingin si Gu Kangning sa direksyong iyon na may ekspresyon ng pagkabigo. Samantala, sumulyap si Hongshu kay Yang Kai na may pag-aalala. Binabati ng alagad ang Hanord Master at dalawang elder. Huminto si Yang Kai bago niya ikinulong ang kanyang kamao at yumoko bilang pagbati. Sa likod niya, sumunod si Wan Yingying. Habang papunta dito, naglaan ng oras si Yang Kai na magpalot ng isa pang set ng damit. Kung hindi, ang kanyang dagwang hitsura ay tiyak na nakakatakot sa maraming tao. Galit na sambat ni Gu Kangning. Nasaan ka? Buong araw kang nagpapabiye sa iyong mga tungkulin. At bakit ang bango mo ng alak? Ang Void Spirit Sword Sect ay mapapawi kung aasa kami sa iyo. Hindi naman sa hindi niya gusto si Yang Kai, kundi ang kamakailang pagganap ni Yang Kai ay nadismaya sa kanya ng husto kaya hindi niya napigil ang pagsabihan siya dahil sa galit. Mabilis na sinabi ni Hongshu. Hindi naman ganoon kaseryoso. Ang ugali ng isang bata ay hindi sapat na matatag. Kailangan lang niya ng oras para pakinisin ang sarili niya. Linisin mo ang iyong sarili. Alam mo ba kung ilang taon na siya ngayon? Nasa 4th grade mortal realm pa lang siya. Kailan siya makakarating sa Earth realm? Sa ugali niya ngayon, nag-aalala ako na baka hindi siya lumaban kahit na may sumakit sa kanya. Yun ang nangyari noong nakaraan tapos umuwi siyang bagbog at namamaga ang mukha matapos bugbugin sa labas. Iyon ay isang kahihiyan sa Void Spirit Sword Sect. Galit niyang ungol. Yumuko si Yang Kai sa direksyon ng Great Elder. Maraming salamat sa iyong paggabay, Great Elder. Natuto ang disipulong ito sa kanyang mga pagkakamali. Noong nakaraan, ang disipulong ito ay nabigo sa mataimtim na mga turo ng Hanord Master at ng dalawang elder. Mabuti na lang at natauhan na ang disipulong ito at magsisikap siya sa hinaharap para hindi ko mabaygo ang inaasahan ninyo sa akin. Tila medyo natigilan si Gu Kangning nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya masabi kung sinadya ni Yang Kai ang sinabi niya, ngunit hamupa pa rin ang kanyang galit at tumanggo siya. Mas maganda kung ganyan ang iniisip mo. Pero, sana hindi ka lang magsalita. Ang disipulong ito ay nagsimula na sa pagsunod sa iyong mga turo, Great Elder. Nakatagpo ako ng ilang tao na nanguudyok sa akin ngayon, kaya binigyan sila ng isang masakit na aral ng disipulong ito. Sa likod niya, kumunat ang noo ni Wan Yingying sa mga salitang iyon. Oh. Agad naging interesado ang Great Elder. Sino itong taong walang mata na nang ahas na guluhin ka? Ano ang kinalabasan? Pinatay silang lahat ng disipulong ito. Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang umubo si Gu Kangning. Mabuti para sa mga kabataan na mainit ang dugo. Tanging mga taong mainit ang ulo ang may lakas ng loob na umunlad. Ahem, sino ang mga taong ito? Ang tanging mga tao na maaaring patayin ni Yang Kai ay malamang na mas mababang mga cultivator. Sa makatuwid, hindi masyadong naabala si Gu Kangning kahit na nagulat siya na ang isang taong kasing banayad at mabait na tulad ni Yang Kai ay maaaring pumatay ng ibang tao. Maaaring mahina ang Void Spirit Sword Sect, ngunit hindi lang sino man ang kayang akitin sila. Zhang Yulin ng Tian Luo Hall at ilan sa kanyang mga attendant. Totoong nagulat si Yang Kai. Noon, ang disipulong ito ay nasa restaurant noong. Bago pa man siya makatapos magsalita, nakarinig siya ng kalampag at tumangala. Parehong tumayo ang kanyang Hanord Master na si Su Changfa at Great Elder Gu Kangning na may mga ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha. Samantala, inabot ni Elder Hongshu ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang kamay. Ikaw. Ano? Anong sabi mo? Sinong pinatay mo? Nauutos si Gu Kangning. Zhang Yulin ng Tian Luo Hall. Ah. Great Elder, baka hindi mo kilala ang taong ito. Siya ay inapon ng third elder ni Tian Luo Hall, si Zhan Boshong. Kilala mo si Zhan Boshong, tama ba, mahusay na elder? Seryosong paliwanag ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4482. Black Jade Blood. Siyempre, kilala ko. Halata naman. Umungo si Gu Kangning, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay marahas na kumikibot. Sigurado ka bang ang taong pinatay mo ay si Zhang Yulin? Walang duda. Tumanggo si Yang Kai. Ang Great Elder ay bumagsak sa kanyang upuan,
ang lahat ng kulay sa kanyang mukha ay nawala. Kung iyon ang sinabi ni Yang Kai, kung gayon ay hindi maaaring magkamali. Bukod dito, may matagal ng sama ng loob sa pagitan ni Zhang Yulin at Yang Kai. Imposibleng mapagkamalan ni Yang Kai si Zhang Yulin bilang ibang tao. Si Zhang Yulin ay pinatay na. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tapos na para sa Void Spirit Sword Sect. Maging sina Su Changfa at Hong Shu ay hindi nakapag-react ng ilang sandali. Hindi nila maintindihan kung bakit magdudulot si Yang Kai ng ganitong sakuna. Si Zhang Yulin ay pinatay. Paano kaya mapapatawad ni Zhang Boshong ang ganoong bagay? Sino sa Void Spirit Sword Sect ang makakapidyo sa isang 7th grade Earth Realm Master na katulad niya? Sa paghusga sa sitwasyon, hindi dahil walang tugon mula sa Tianluo Hall. Bagkus, gumawa na sila ng aksyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay mahinang sinabi ni Hong Shu. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumingin sa kanya sina Su Changfa at Go Kangning at biglang may naintindihan. Nagtataka sila kung bakit tila walang interes ang Tianluo Hall sa minahan ng Black Jade. Mukhang ngayon ay hindi tumutugon. Sa halip, kinuha na nila ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay at nagpaplanong gamitin si Yang Kai bilang kanilang dahilan para umatake. Bilang eldest disciple ng Void Spirit Sword Sect, kinakatawan ni Yang Kai ang mukha ng Void Spirit Sword Sect sa labas ng mundo. Sa makatuwid, ipinadala nila si Zhang Yulin upang pukawin ang gulo kay Yang Kai upang gamitin ang sama ng loob sa pagitan ng nakababatang henerasyon bilang isang catalysta upang simulan ang digmaan sa pagitan ng dalawang dakilang puwersa. Ang lahat ng ito ay isang pagsasabuatan upang makuha ang minahan ng Black Jade. Malamang na hindi nila naisip na si Yang Kai ay magkakaroon ng lakas ng loob na patayin si Zhang Yulin. Mukhang mas may gana ang Tianluo Hall kaysa Roaring Tiger Sect. Nagpadala lamang ng liham ang Roaring Tiger Sect para humingi ng bahagi ng pie. Sa kaibahan, si Tianluo Hall ay lihim na nagplano mula sa mga anino. Ang kanilang intensyon na lumunin at alisin ang Void Spirit Sword Sect ay hindi maaaring maging mas halata. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ito, kapwa nagbigay ng mahinang buntong hininga sina Su Changfa at Gu Kangning. Kahit nawala ang insidenteng kinasasangkutan ni Zhang Yulin, ang Tianluo Hall ay gumawa sana ng ibang paraan para apihin ang Void Spirit Sword Sect. Kaya lang pinatay ni Yang Kai si Zhang Yulin, na nagbigay sa kanila ng mas magandang dahilan para umatake. Hindi mo kasalanan ang pangyayaring ito. Nagpaplano na silang salakayin ang Void Spirit Sword Sect natin. Bahagyang iwinagayway ni Su Changfa ang kanyang kamay. Mahigpit na kumunot ang noo ni Hong Shu. Habang nakatayo, ang natitira nating pagpipilian ay ang makipagtulungan sa Roaring Tiger Sect. Marahil, maaari tayong humiram ng lakas ng Roaring Tiger Sect para pigilan ang Tianluo Hall. Si Yang Kai ay labis na naguluhan sa daloy ng pag-uusap, kaya, hindi niya maiwasang magtanong. Honored Master, mga Elder, ano ang pinag-uusapan ninyo? Nagpalitan ng tingin sina Gu Kangning at Hong Shu, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, ipinaliwanag ni Gu Kangning. Bilang eldest disciple ng Void Spirit Sword Sect, may karapatan kang malaman. Ganito. Nadiskubre namin ang isang Black Jade Lode na may masaganang reserba sa Ash Mountain kamakailan. Buti na lang na-leak out ang impormasyon kahit papaano. Ang Roaring Tiger Sect ay nagpadala sa amin ng sulat na nagsasaad ng kanilang intensyon na tulungan kaming bumuo ng Mineral Lode, at malamang na sinubukan ng Tianluo Hall na magsimula ng gulo sa iyo dahil sa Mineral Lode. Isang Black Jade Lode. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Bukod sa pagsipsip ng world energy, ang mga cultivator sa mundong ito ay maaari ding kumonsumo ng ilang mga mapagkukunan upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Ito ay katulad ng star boundary sa bagay na ito. Ang pinakakaraniwang uri ng cultivation resource dito ay ang Spirit Jades. Ang Spirit Jades ay naglalaman ng siksik na world energy sa loob nila, sa makatuwid, maaari nilang dagdagan ang kahusayan sa paglilinang ng isang cultivator ng malaking margin. Maaaring hatiin ang Spirit Jade sa ilang grado. Mula sa pinakamababa, ang isang Spirit Jade ay maaaring uriin bilang isang White Jade, Black Jade, Red Jade, at panghuli Gold Jade. Ang pagkakaiba sa halaga at ang world energy na nasa loob ng Spirit Jade ay nag-iba-iba ng humigit kumulang 1,000 beses sa pagitan ng parehong bahagi ng Gold Jade at White Jade. Sinuri ni Yang Kai ang kanyang mga alaala at, sa nakaraan, tila ginamit niya ang Spirit Jades upang pahusayin ang kanyang paglilinang. Magkagayunman, mayroon lamang siyang pribilehiyong makakuha ng White Jades para sa kanyang paglilinang. Bagamat paminsan-minsan ay nakakatanggap siya ng ilang piraso ng Black Jade, ang mga ito ay napakabihirang. Higit pa rito, sila ay mga bagay na espesyal na inipon ni Su Changfa para sa kanya.
Kung ito ang kaso para sa eldest senior brother ng sekta, kung gayon hindi na kailangang banggitin ang junior brothers at junior sisters. Sa makatuwid, napakagulat para sa isang Black Jade Lode na lumitaw sa Ash Mountain. Ang isang solong Black Jade Lode ay sapat na upang payagan ang lakas ng isang Earthrealm Great Force na pumailang lang sa loob ng ilang dosenang taon. Sa pangkalahatan, tanging ang mga dakilang puwersa ng Heaven Realm lang ang maaaring magmonopoliya ng ganoong bagay, kaya hindi nakakagulat na ang Roaring Tiger Sect at Tian Luo Hall ay matako na nakatingin sa Black Jade Lode. Nagpatuloy si Su Changfa. Masyadong mahalaga ang Black Jade Lode, kaya walang lakas ang Void Spirit Sword Sect na monopolyo ito. Noong una, gusto naming makita kung ano ang nangyari sa pagitan ng Roaring Tiger Sect at Tian Luo Hall, ngunit ngayon, agad na naunawaan ni Yang Kai. Ngayong napatay ko na si Zhang Yulin, ang Void Spirit Sword Sect ay maaari lamang humiram ng lakas ng Roaring Tiger Sect upang labanan ang Tian Luo Hall. Tama iyan, tumanggo si Su Changfa. Nakaramdam ng bahagyang pagkatulala, pinitik ni Yang Kai ang kanyang dila at mamulong. Iiwan ko sana siyang buhay kung alam ko nang mas maaga. Umiling si Su Changfa. Malinaw na ipinahihiwatig ng mga kilos ni Tian Luo Hall na nais nilang monopolihin ang minahan ng Black Jade. Kung hindi, maaari silang hayagang nagpadala ng mensahe sa Old Master na ito nang hindi gumagawa ng dahilan sa pamamagitan ng pag-uudyok ng away sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Sa makatuwid, kahit na hindi mo pinatay si Zhang Yulin, ang Tian Luo Hall ay hindi susuko ng ganoon kadali. Kinaway-kaway ni Gokang Ning ang kanyang kamay. Ngayong alam mo na ang mga bagay na ito, dapat alam mo na kung paano magpasalamat. Ngunit, hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dito. Sa iyong kasalukuyang lakas, walang saysay na mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Gumuho man ang langit, kailangan mong hawakan ito. Paprotektahan ka namin. Nasayang mo na ang isang buong taon, kaya mas mabuti kung tutukan mo muna ang iyong paglilinang sa ngayon kaysa mag-alala sa mga bagay na hindi mo mababago. Mabilis na sinabi ni Yang Kai. Oo, pagkatapos ng pangyayaring ito, napagtanto ng disipulong ito kung gaano kapos ang kanyang lakas. Seryoso akong maglilinang mula ngayon. Si Su Changfa at ang dalawang elder ay tumitig kay Yang Kai nang may pagtataka. Pagkatapos, tumanggo si Su Changfa. Buti naman may ganyan kang iniisip. Idinagdag ni Yang Kai. Ang disipulong ito ay gustong humiling ng ilang mapagkukunan ng paglilinang. Sana ay payagan mo ito, Hanord Master. Agad na inihagis ni Su Changfa ang Sect Master Token kay Yang Kai at sinabing, pumunta ka at kunin mo ito mula sa iyong Martial Uncle Chang. Maaari kang kumuha hanggat gusto mo. Sa anumang kaso, kung ang Void Spirit Sword Sect ay nakaligtas sa kalamidad na ito, magkakaroon sila ng higit sa sapat na mapagkukunan sa hinaharap. Sa kabilang banda, kung nabigo silang makaligtas sa sakuna na ito, kung gayon ay isang pag-aaksaya na iwanan ang mga mapagkukunang iyon ng hindi nagalaw. Maraming salamat, Hanord Master. Kinuha ni Yang Kai ang token at tumalikod para umalis. May iba pa ba, Ying Ying? Napatingin si Hong Shu kay Wan Ying Ying, na nanatiling nakatayo sa ibaba nila. Ibinuka ni Wan Ying Ying ang kanyang bibig at natuksong sabihin na hindi lamang si Zhang Yulin ang pinatay ng kanyang eldest senior brother ngayon kundi pati na rin ang 4 na iba pang 8th grade at 9th grade Mortal Realm Masters. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ipahayag ang mga salita na nasa dulo ng kanyang dila. Walang maniniwala sa akin kung sinabi ko ang ganyan. At saka, ngayong pag-isipan ko ito, hindi ko matiyak kung talagang nasa 8th grade and 9th grade Mortal Realm ang mga attendant na iyon. Ay, wala lang. Malilinang ako. Mamulong siya at mabilis na umalis. Kasunod ng talakayan sa pagitan ni Su Changfa at ng dalawang elder sa main hall, kalaunan ay nagpasya silang makipagtulungan sa Roaring Tiger Sect. Umaasa silang hihiram ng lakas ng Roaring Tiger Sect para harangin ang pagsulong ni Tian Luo Hall. Si Zhang Yulin ay napatay, kaya maaaring maisip na ang paghihiganti mula sa Tian Luo Hall ay malapit nang dumating. Ang Void Spirit Sword Sect ay walang kapangyarihang lumaban kung wala ang tulong ng Roaring Tiger Sect. Ang kaligtasan ng isang libo taong gulang na sekta ay kasalukuyang nakabitin sa pamamagitan ng isang thread salamat sa hindi inaasahang paglitaw ng isang solong Black Jade Lode. Nakatayo sa harap ng kamalig ng sect, kinuha ni Yang Kai ang Sect Master Token at pumunta sa Martial Uncle na namamahala sa lugar na ito. Ang Martial Uncle ay may apelyido na Chang, at kahit na dumarami na siya, natigil pa rin siya sa 9th grade Mortal Realm dahil sa hindi sapat na kakayahan. Sa mga tuntunin ng hierarchy, kabilang siya sa parehong henerasyon ni Su Changfa.
Natural na walang pagtutol si Marshal Uncle Chang nang makita niya ang Sect Master Token at kaagad na pinayagan si Yang Kai na makapasa. Pumasok si Yang Kai sa kamalig at nagsimulang maglakad-lakad ng walang patutunguhan, kinukuha ang anumang bagay at lahat ng maaaring makatulong sa kanyang paglilinang. Hindi rin nagtagal bago siya lumabas na may dalang malaking bundle sa kanyang mga kamay. Pagkaalis ni Yang Kai, pumasok si Marshal Uncle Chang upang tingnan ang kamalig at agad na naramdaman na nagdilim ang kanyang paningin. Halos himatayan siya sa lugar. Iyon ay dahil wala ni isang spirit jade ang nanatili sa kamalig. Ilang dosenang bote ng elixir na binili mula sa ibang mga sekta sa mataas na presyo ay naalis na rin. Kahit na ang mga espiritong bulaklak at espiritong halamang gamot para sa alchemy ay wala na. Masasabing anumang bagay na may pinakamaliit na halaga sa loob ng kamalig ay kinuha ni Yang Kai. Ang buong imbakan ay mas malinis kaysa sa palayan na nilamon ng mga balang. Kaya naman, nabigla siya kaya dali-dali siyang pumunta sa Sect Master para iulat ang tungkol sa bagay na ito. Bitbit ang kanyang malaking bundle, tumayo si Yang Kai sa harap ng isang estatwa at tumangala sa ilang metrong taas na inukit ng isang lalaki. Ang estatwa ay katangi-tangi at malinaw na na-highlight ang mga kaakit-akit na katangian ng taong ito. Siya ay pambihirang matapang at kabayanihan at ang kanyang titig ay makapangyarihan. Ang partikular na pansin ay ang espadang isinuot niya sa kanyang baywang. Ito ay isang estatwa ng Void Spirit Sword Sect's ancestor na naging True Void Sword Lord. Sa alaala ni Yang Kai, nalampasan na niya ang rebeltong ito sa hindi mabilang na pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay tila may natuklasan siyang kawili-wili tungkol sa rebulto. Matapos matitigan ng matagal ang rebulto, sa wakas ay ngumisi siya at tumungo sa kanyang tirahan na may hawak na malaking bundle. Bilang eldest disciple ng Void Spirit Sword Sect, natural lang na magkaroon ng pribadong tirahan si Yang Kai. Pumasok siya sa liblib na bahay at ibinaba ang bundle bago hinubad ang kanyang kamiseta upang suriin ang kanyang mga sugat. Bukod sa sinaksak siya ni Zhang Yulin sa tiyan, ang kanyang mga braso ay naging madugong gulo dahil sa sobrang paggamit nito sa kanyang pakikipaglaban sa mga attendant. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng paggaling. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga sugat niya saglit bago nagtaas ng isang kilay. Ito ba ang kapangyarihan ng aking Dragon Vein? Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang malabong bakas ng kanyang Dragon Clan na bloodline na dumadaloy sa kanyang katawan at sa kanyang mga meridian. Dahil sa mga malabong bakas na ito ng bloodline ng Dragon Clan kaya mabilis gumaling ang kanyang mga sugat. Tila bagaman hindi niya kayang pakilyusan ang kanyang 6th grade heaven opening realm na lakas, ang Divine Armament World ay hindi rin ganap na naihiwalay siya sa kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein na dumadaloy sa kanyang katawan ay napakahina, hanggang sa puntong halos hindi na ito mahahalata, ngunit ang kapangyarihang ito ay sapat na upang ang isang 4th grade Mortal Realm Master ay sumailalim sa mga pagbabago sa Earthshaking. Higit pa rito, siya ay may malabong pakiramdam na ang kapangyarihan ng Dragon Vein sa loob niya ay magiging mas at mas malakas habang ang kanyang lakas ay unti-unting tumataas at ang tibay ng kanyang katawan ay pinahusay. Sa kasalukuyan, ang kailangan kong gawin ay ang pagyamanin ng husto at dagdagan ang aking lakas. Hindi mahalaga kung para sa Divine Armament Tournament o sa napipintong panganib na kakaharapin ko. Nauubusan na ako ng oras. Umupo si Yang Kai na naka-cross-legged at maingat na pinag-aralan ang impormasyon sa kanyang isipan. Ang espada ay ang pundasyon ng Void Spirit Sword Sect. Nilinang nila ang isang secret art na kilala bilang Void Spirit Art na ipinare sa Void Spirit Sword Art. Ang ginamit niya sa pakikipaglaban sa mga attendant ni Zhang Yulin noon ay ang Void Spirit Sword Art, gayunpaman, ito ay isang bersyon na kanyang binago at pinahusay. Sa kanyang mayamang karanasan, ang pagbabago at pagpapahusay ng isang simpleng sword art ay hindi naging problema. Mukhang mayroon ding puwang para sa pagpapabuti ang Void Spirit Art. Agad niyang pinaandar ang Espiritu Chi na dumadaloy sa kanyang katawan at dahan-daang binago ang ruta ng cultivation sa kanyang katawan. Wala pang isang oras, natapos ni Yang Kai na pahusayin ang Void Spirit Art. Pagkatapos ng isang serye ng mga eksperimento, natuklasan niya na ang bilis ng paglilinang at pagsipsip ng world energy ng pinahusay na Void Spirit Art ay hindi bababa sa 20% na mas mataas. Martial Peak, Kabanata 4483. Baliw na paglilinang. Hindi nagmamadali si Yang Kai na simulan ang paglilinang. Matapos gumugol ng maraming taon sa labas ng mundo sa paggawa ng ganoon, hindi na siya estranghero sa prinsipyo ng pagpapatalas ng kanyang palakol bago magputol ng kahoy. Hinukay niya ang lahat ng mga pildores na nakuha niya mula sa kamalig ng Void Spirit Sword Sect. Ilang dosenang bote ng mga table tas ang nakaupo sa ilang hanay sa harap niya.
Pagkatapos, isa-isa niyang binuksan ang mga ito para tingnan ang iba't ibang efficacy sa gamot. Napakalalim ng kanyang mga natamo sa alchemic daw, kaya napakadali para sa kanya na makilala ang mga gamit ng mga tabletang ito, higit pa dahil ang mga Pildores sa Void Spirit Sword Sect ay hindi partikular na mataas na kalidad na mga produkto. Hindi nagtagal bago niya maayos na inayos ang lahat ng bote ng pills sa ilang kategorya. Bigla niyang kinuha ang isa sa mga bote, binuksan ito ng walang pakialam, at ibinuhos ang buong laman sa kanyang bibig. Kaagad pagkatapos nito, sinundan niya ang pangalawang bote, pagkatapos ay ang pangatlong bote. Hanggang sa maubos niya ang laman ng ikalimang bote ay bahagyang napuno at kumakalam ang tiyan niya. Kung nais niyang madagdagan ang kanyang lakas, kung gayon ang kanyang katawan ang kanyang pinakamalaking kapital. Sa paggunita sa paglalakbay na kanyang ginawa upang makarating dito, ang tigas ng kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng maraming pakinabang sa paglipas ng panahon. Naglilinang man siya o nahaharap sa mga kaaway, ang katatagan ng kanyang pangangatawan ay palaging may malaking papel sa kanyang tagumpay. Kung mas matigas ang kanyang katawan, mas maraming presyon ang kanyang makayanan, at mas mabilis na maaari niyang linangin. Palihim na sinuri ni Yang Kai ang kanyang katawan sa Divine Armament World, mabilis na natuklasan na ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay hindi partikular na mabuti o masama. Maaari lamang itong ituring na karaniwan, walang espesyal, gayunpaman, ang tigas ng kanyang katawan ay halos walang kapares. Ang isang bagay na tulad ng kakayahan ay karaniwang naayos mula sa sandali ng kapanganakan. Mahirap para sa kanya na pahusayin ang kanyang kakayahan, kaya maaari lamang siyang magsimula sa ibang landas. Sa kabutihang palad, buo pa rin ang potensyal ng kanyang Dragon Vein. Ang pagtutok sa pagpapahusay sa kanyang Dragon Vein para pagandahin ang katawan na ito ay ganap na magagawa. Ang medicinal efficacy sa loob ng kanyang tiyan ay natunaw at ang bahagyang pakiramdam ng pagkabusog mula kanina ay mabilis na lumubog. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Yang Kai na parang may apoy sa kanyang tiyan at lahat ng kanyang mga laman loob ay nasusunog. Ito ay inaasahan lamang, dahil habang ang Void Spirit Sword Sect Spirit Pills ay hindi mataas ang grado, siya ay nasa 4th grade mortal realm lamang. Sa Divine Armament World, ang kanyang pag-iral ay hindi naiiba sa isang langgam. Paano kaya niya makakayanan ang epekto ng napakaraming epekto ng gamot ng sabay-sabay? Kung isa itong ordinaryong 4th grade mortal realm master, sapat na ang pagsabog ng napakalaking efficacy na panggamot para patayin siya. Si Yang Kai mismo ay nahihirapan din sa sandaling ito. Dahan-daang umagos ang pulang-pulang dugo mula sa kanyang 7 mga butas, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, ang kanyang kutis ay naging berde at namutla, at ang kanyang tiyan ay parang hindi mabilang na mga pusa ang kumakayod sa kanya mula sa loob ng buong lakas. Gayunpaman, pilit niyang tiniis ang kakulangan sa ginhawa habang kasabay nito ay nagpapalipat-lipat ng Void Spirit Arc upang gabayan ang napakalaking medicinal efficacy sa pamamagitan ng kanyang dugo at kalamnan, na nagpapalusog sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein na nakatago sa kanyang dugo ay dahan-daang nagpatupad ng kapangyarihan nito. Bagamat ito ay hindi gaanong, ito ay patuloy na tumutulong sa pag-aayos ng kanyang nasirang katawan at mga meridian. Ito ay sapat na upang pigilan siya sa kamatayan habang siya ay naglalakad sa magandang gilid ng buhay at kamatayan upang humanap ng magandang pagkakataon. Habang unti-unti siyang nasanay sa epekto ng mga epektong panggamot, ang mental state ni Yang Kai ay bumuti ng husto. Ang napakalaking medicinal efficacies ay unti-unting nasisipsip sa kanyang katawan sa tulong ng Void Spirit Art upang maging pundasyon ng kanyang lakas. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, sa wakas ay naramdaman niya na halos maubos na ang mga epektong panggamot sa kanyang katawan. Tahimik na sinuri ni Yang Kai ang kanyang sarili at nalaman na ang tigas ng kanyang katawan ay bumuti ng husto kumpara sa dati. Ang kanyang mga kalamnan ay mas siksik at mas malakas ang pakiramdam at ang kanyang mga meridian ay mas malawak at mas nababanat, na nagpapahintulot sa kanya na tiisin ang isang mas malakas na daloy ng Spirit Chi. Ang mga epektong ito ay hindi lamang salamat sa 5 bote ng Spirit Pills kundi salamat din sa banayad na pagbabagong dulot ng kanyang Dragon Blood. Sa katunayan, ang huli ay nagbigay ng mas malaking proporsyon ng mga pagbabagong ito. Kumpara sa dati, ang tigas ng kanyang katawan ay tumaas ng humigit kumulang 20%. Ang resultang ito ay lubos na kasiya siya. Napuno ng masangsang na amoy ang ilong ni Yang Kai at naramdaman niyang basang-basa at malagkit ang buong katawan niya, halos parang natatakpan siya ng putik. Alam niya na ito ang epekto ng kanyang katawan na naglalabas ng maraming dumi, gayunpaman, hindi siya mapakali at pasimpleng lumunok ng ilang bote pa ng pills. Ang cycle na ito ay paulit-ulit.
Ang ilang dosenang bote ng mga tabletang iyon na pinaghirapang maipan ng Void Spirit Sword Sect sa paglipas ng mga taon ay naubos ni Yang Kai sa loob lamang ng 3 araw. Ang huling resulta ay ang tigas ng kanyang katawan ay tumaas ng maraming beses. Maging ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein ay lubos na pinasigla. Ang mga bakas ng gininto ang dugo ng dragon ay dumaloy sa kanyang mga ugat ngayon, na may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Bilang karagdagan, ang kanyang bagong gising na Dragon Blood ay patuloy na naiimpluwensyahan at pinapaganda ang kanyang katawan. Kahit wala siyang ginawa, lalo lang lumalakas at lumalakas ang tigas ng katawan niya sa paglipas ng panahon. Ang kanyang cultivation ay tumaas din mula sa 4th grade Mortal Realm hanggang sa 5th grade Mortal Realm. Mayroong 4 na Great Realm sa mundong ito, Mortal, Lupa, Langit, at Spirit. Ang bawat Great Realm ay mayroong 9 na Minor Realm. Ang konsepto ay katulad ng 9th grade Heaven Opening Realm. Sa kanila, ang hadlang ng 4th grade at ang 7th grade ay ang pinakamahirap na pagtagumpayan sa bawat Great Realm. Ang paggawa nito ay haantong sa isang buong mundo ng pagkakaiba sa lakas. Sa kabilang banda, ang isa ay madaling makalusot mula sa 4th grade hanggang sa 6th grade hanggat ang isa ay nakakaipon ng sapat na Spirit Chi. Si Yang Kai ay nakainom ng maraming Spirit Pills sa panahong ito, at habang ang karamihan sa mga gamot na efficacies ay ginamit upang pagandahin at palakasin ang kanyang katawan, medyo marami sa mga natitirang medicinal efficacies ay nabago rin sa Spirit Chi. Binawahan ng Spirit Chi na iyon ang kanyang katawan at mga meridian, natural na nagpapahintulot sa kanyang paglilinang na umunlad ng mabilis. Biglang umalangaw ang tunog ng kumakalam na tiyan. Gutom na gutom si Yang Kai. Gutom na gutom na siya kaya naramdaman niyang makakain siya ng kabayo. Ang pakiramdam na ito ay napakabago sa kanya, o sa halip, napakatanda, na nagpapaisip sa kanya kung gaano na ba katagal mula noong huli siyang nakaramdam ng gutom. Sa labas ng mundo, salamat sa patuloy na pag-unlad ng kanyang paglilinang, matagal nang nalampasan ni Yang Kai ang pangangailangan na kumain upang mabuhay ang kanyang sarili. Kumain man siya paminsan-minsan, ito ay para lamang matugunan ang kanyang gana at pagnanasa, hindi upang matugunan ang isang pangunahing pisikal na pangangailangan. Gayunpaman, iba ang mga bagay sa Divine Armament World. Ang mga cultivator sa Mortal Realm ay wala sa antas kung saan sila ay walang pagkain ng walang katapusan, at sa katunayan, tila mas mataas ang kanilang paglilinang, mas malaki ang kanilang gana. Ang mga dumi na ibinubuhos mula sa katawan ni Yang Kai ay nakabuo na ng matigas na kabibi sa kanyang balat sa puntong ito, kaya napagpasyahan niyang umalis na rin siya sa kanyang liblib na tahanan. Naligo siya at nagpalit ng bagong set ng malinis na damit bago siya pumunta sa kusina ng sekta at halos nilamon niya ang lahat ng makukuha niya. Ang mga disipulong nagbabantay sa kusina ay nakatitig kay Yang Kai sa gulat na walang magawa habang pinapanood niya ang lahat ng pagkain sa kusina. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang pangunahing dahilan ay ang hitsura ni Yang Kai ay nagbago ng husto. Kung ikukumpara sa huling pagkikita nila sa kanya ilang araw na ang nakalipas, tila mas pamayat siya. Ang mga damit na dating kasya sa kanya ay parang guwantes na ngayon ay tila halos walang laman, na nakabitin sa kanyang katawan. Iisipin ng mga unang nakakilala sa kanya na siya ay malnourished. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay napakaliwanag na ito ay nakakatakot. Sino ang mga bisita sa main hall? Hinawakan ni Yang Kai ang isang kalahating luto na binti ng tupa sa bawat kamay, sumisigaw sa kanyang pagkain sa sobrang sarap habang nakatingin sa isang tiyak na direksyon. Mayroong 2 hanay ng mga alagad na nakapila sa magkabilang gilid sa labas ng main hall, na naging formal na tanawin. Sa kanyang mga alaala, ang Void Spirit Sword Sect ay gagawa lamang ng gayong mga dakilang kilos kapag nakikitungo sa pagdating ng mahahalagang bisita. Mabilis na sumagot ang isang junior brother sa malapit. Narinig ko na dumating ngayon ang isa sa mga protector ng Roaring Tiger Sect. Ang Sect Master at ang 2 elder ay kasalukuyang pinag-uusapan ang mahahalagang bagay sa taong iyon. Mga tao mula sa Roaring Tiger Sect, ha? Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Siguradong mabilis silang kumilos. Ang dahilan ng pagdating ng Roaring Tiger Sect ay walang alinlangan ang Black Jade Mine. Ito ay tulad ng binanggit ni Elder Hongshu noon. Sa kasalukuyang lakas ng Void Spirit Sword Sect, imposibleng monopolyo nila ang minahan ng Black Jade. Wala silang kapangyarihang lumaban kung gusto ng Roaring Tiger Sect na makialam sa bagay na ito. Sa makatuwid, sila ay orihinal na nagplano upang mabuhay sa mga bitik na nabuo ng ang Roaring Tiger Sect at Tianluo Hall ay nakipaglaban para sa kontrol ng minahan. Kaya lang, pinatay niyang kay si Zhang Yulin, kaya walang silbi na umasa sa Tianluo Hall ngayon. Sa kasamaang palad,
Ang kasalukuyang lakas ni Yang Kai ay masyadong mababa, kaya hindi siya makakatulong sa mga bagay na ito kahit na gusto niya. Burp. Si Yang Kai ay nagpakawala ng malakas na belch at dinilaan ang mantika sa kanyang mga daliri. Pagkatapos noon ay tinapik niya sa balikat ang katabi at pinunasan ang natitirang mantika sa kanyang mga daliri sa damit ng taong iyon. Mabuti, babalik ako para magtanim. Bantayan mabuti ang kusina. Huwag papasukin ang isang random na mabangis na hayop para nakawin ang lahat ng pagkain dito. Natulala ang junior brother sa pag-alis ni Yang Kai. Nang lumingon siya para tingnan ang bakanteng kusina, desperado siyang umiyak ngunit hindi niya magawang tumulo. Malamang na magutom ang ating mga kapatid ngayong gabi. Bumalik si Yang Kai sa kanyang liblib na tahanan at sinulyapan ang white jades na nakakalat sa lupa. Pagkatapos, niluwagan niya ang kanyang mga kalamnan. Mayroong higit sa 2,000 piraso ng white jade na nakaimbak sa treasury ng Void Spirit Sword Sect. Ang bilang na ito ay hindi malaki, ngunit para kay Yang Kai, sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hindi rin ito maliit. Sapat na para sa kanya na magtanim ng ilang panahon. Ang bawat white jade ay halos kasing laki ng isang daliri. Higit pa rito, ito ay malamig sa pagpindot at ang espiritu chi na nakapaloob sa loob ay malinaw na nakikita. Naka-cross-leg siya sa gitna ng white jade pile. Hawak ang isang dakot sa bawat kamay, nagpakawala siya ng hininga at nagsimulang iikot ang void spirit art. Agad na umagos ang pure spirit chi mula sa white jade papunta sa kanyang katawan. Ang spirit chi ay umikot sa kanyang mga meridian upang bumaon sa kanyang katawan at kay dantian. Ang kanyang katawan na sumailalim sa 3 araw na pagkukondisyon ay maaaring hindi pa rin ganoon kalakas, ngunit ang kanyang pangangatawan ay malinaw na mas lumakas kaysa dati. Ito ay ganap na naaninag sa bilis kung saan niya na-absorb ang spirit chi mula sa spirit jade. Ang kanyang mga meridian ay naging mas malawak at mas nababanat, na nagbigay daan naman sa mas maraming spirit chi na dumalay ng mas maayos. Natural lang na ang kanyang rate ng pagsipsip ay tataas ng malaki. Ang malaking halaga ng spirit chi ay bumaha sa kanyang katawan at nag-transform sa kanyang bagong pundasyon. Ang orihinal na payat na figure ni Yang Kai ay tila dahan-dahang namamaga tulad ng isang lobo na ibinobamba ng puno ng hangin. Hindi nagtagal bago siya naging matapang, bayani, at pambihirang figure. Ang maluwag na damit ay unti-unting bumagay sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, tumigil si Yang Kai na maramdaman ang anumang spirit chi na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa kanyang mga kamay. Ibinuka niya ang kanyang mga palad at nakita niya na ang 2 dakot ng spirit jade ay naging kulay abo at mapurol. Ang enerhiya sa spirit jades na ito ay naabsorb ng malinis. Itinapon ang ginamit na spirit jades, kinuha ni Yang Kai ang isa pang dakot upang ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Mabagal na lumipas ang oras, at pagkatapos na pinuhin ang higit sa 600 white jades, naramdaman ni Yang Kai na parang naabot na niya ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Ang kanyang katawan ay napuno ng spirit chi hanggang sa puntong wala na siyang matatanggap. Ang spirit chi ay walang habas na lumusab sa kanyang mga meridian at kanyang katawan. Ito ay hindi mabata masakit at ang kanyang nakalantad na balat ay naging pula ng dugo bilang resulta. Karamihan sa mga cultivator ay titigil sa paglilinang at dahan-daang maglalaan ng oras upang matuno ang kanilang mga natamo kapag nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay dapat gawin ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Ang pagmamadali ay hindi kailanman naging sagot. Gayunpaman, walang oras na sayangin si Yang Kai. Sinipal niya ang pugad ng trumpeta pagdating niya sa Divine Armament World at ayon sa kanyang mga pagtatansya, malapit nang dumating ang paghihiganti ni Tian Luohol. Kung hindi niya mabilis na dagdagan ang kanyang paglilinang, hindi siya magkakaroon ng sapat na lakas upang makaligtas sa kalamidad. Bukod dito, gusto niyang gumamit ng ganitong uri ng nakakabaliw na pamamaraan ng paglilinang upang madagdagan ang mga limitasyon ng kanyang katawan. Habang patuloy niyang pinipino ang spirit chi sa spirit jades, ang kanyang katawan ay kumilos na parang isang napakalalim na hukay. Sumasayaw-sayaw ang kanyang mga damit at pumapatong sa kanya kahit walang hangin habang ang buong liblib na tahanan ay tila mahinang dumadagandong. Ang sariwang dugo ay tumagas mula sa kanyang mga butas at hindi nagtagal ay tininaan ng pula ang kanyang damit, ngunit gayunpaman, binaliwala ni Yang Kai ang lahat at patuloy na pinino ang white jades na parang baliw. Ang pinsala sa kanyang katawan ay ipinaubaya sa kapangyarihan ng kanyang dragon vein para gumaling. Bigla na lang niyang naramdaman na gumaan ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay nakalusot siya sa isang hadlang at ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan ay agad na naibsan bilang resulta. 6th Grade Mortal Realm, Martial Peak, Kabanata 4,484. Huling dumating ang disipulo.
Ngayong tumaas na ang kultibasyon ni Yang Kai sa susunod na hakbang, ang presyon na dumaan sa kanya ay nawala ng walang bakas. Kaya, kinuha niya ang isa pang dakot ng White Jades at galit na ipinagpatuloy ang pag-ikot ng Void Spirit Art. Ang White Jades na nakakalat sa paligid niya ay bumaba sa napakabilis na bilis at ang kanyang paglilinang ay mabilis na bumuti. 3 araw pagkatapos niyang sumulong sa 6th grade Mortal Realm, nakamit niya ang isa pang tagumpay at umaban sa 7th grade Mortal Realm. Sa isang tiyak na punto, ang kanyang kamay ay umabot na walang laman nang siya ay umabot sa gilid. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin lamang sa ibaba upang makita na natapos na niya ang pagkonsumo ng higit sa 2,000 White Jades sa maikling panahon ng 6 o 7 araw. Salamat sa masaganang White Jades at sa ilang dosenang bote ng mga table tasks, sumulong siya mula sa 4th grade Mortal Realm hanggang sa 7th grade Mortal Realm sa isang session. Kung ito ay iba pang cultivator, imposible para sa kanila na makamit ang ganoong kabilis na bilis ng paglilinang. Si Yang Kai ay umasa sa kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein na nagbigay daan sa kanya na maging walang prinsipyo sa kanyang cultivation. Gayunpaman, maraming maitim na pinsala ang nanatili sa kanyang katawan mula sa prosesong ito. Ang maitim na mga pinsalang ito ay parang mga bitek sa pundasyon ng gusali. Kung mas mataas ang gusali, mas malaki ang posibilidad na bumagsak ito. Gayunpaman, hindi masyadong naabala si Yang Kai. Sa kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein, ang mga maitim na pinsalang ito ay aayusin ang kanilang mga sarili maaga o huli. Bukod dito, sa pagtaas ng pagpapaganda ng kanyang pangangatawan, ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein na maaari niyang pasiglahin ay lalong tumitindi. Nagkaroon ng positibong cycle na walang tinukoy na mga limitasyon. Kung wala pang White Jades, makakapag-cultivate lang si Yang Kai sa pamamagitan ng pag-absorb ng ambient world energy. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya nasisiyahan sa gayong bilis ng paglilinang. Pinag-iisipan lang niya kung gusto niyang bumisita sa Black Jade Lode para kumuha ng Black Jade para sa cultivation ng may sumugod na figure sa loob ng kanyang bahay. Little Junior Sister, bakit ka ba nang gugulat? Gulat na tinitigan ni Yang Kai si Wan Yingying nang sumugod ito sa kanya. Mapatla ang kutis ni Wan Yingying habang iniunat niya ang kanyang kamay at isinuot ang isang bag sa kanyang mga bisig bago nagmamadaling sinabi. Eldest senior brother, ang sect master ay nagbigay ng utos. Aalis ka kaagad papuntang Green Mountain Town. Green Mountain Town, sumimangot si Yang Kai. Ang lugar na iyon ay mahigit 1,000 kilometro mula rito. Ano ang gusto ng Hanord Master na gawin ko doon? Umiling si Wan Yingying. Hindi ko alam ang mga partikular na detalye. Sinabi lang ni Sect Master na malalaman mo pagdating mo. Eldest senior brother, ang bagay na ito ay napakaapura. Kailangan mong umalis ngayon. Habang sinasabi iyon, hinawakan niya ang kamay nito at sinubukan siyang kalagkarin palabas, ngunit hindi natin nagsiyang Kai. Sa kabila ng paghatak sa kanya ng 2 beses, hindi siya maigalaw ni Wan Yingying, kaya balisang lumingon siya at tinapakan ang kanyang paa. Eldest senior brother, tara na. Anong nangyari sa labas? Tahimik na tumingin sa kanya si Yang Kai. Agad na naging hindi natural ang kanyang ekspresyon habang umiiling ng malakas. Wala, mula bata ka, lagi kang nauutos sa tuwing nagsisinungaling ka. Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa labas? Wala naman. Sumpaman. Hinaplos niya ang kanyang ulo. May dumating ba mula sa Tianluo Hall? Wala. Malakas niyang ipinilig ang ulo. Lumabas si Yang Kai na may kaina-hinalang ekspresyon. Kakaiba, hindi ba sinabi ng Hanord Master na hihiramin niya ang kapangyarihan ng Roaring Tiger Sect para harapin ang Tianluo Hall? Nasaan ang mga tao mula sa Roaring Tiger Sect? Niyakap siya ni Wan Yingying mula sa likuran, sumisigaw at umiiyak. Eldest senior brother, huwag kang pumunta. Sobrang delikado sa labas. Gusto ng Sect Master na umalis ka na. Ito rin ay upang matiyak na ang Void Spirit Sword Sect ay magpapatuloy. Kailangan mong magmadali at umalis bago ka pa nila mahanap. Kaya, ito ay talagang isang tao mula sa Tianluo Hall. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at ibinalik ang bag sa kanyang mga braso kay Wan Yingying. Ako ang dahilan ng sitwasyong ito. Hinding-hindi susuko ang Tianluo Hall kung hindi ako magpapakita. Pinalaki ako ng Master Sect, kaya paano ako tatayo at manunood kapag ito ay nasa problema? Hayaan mo ako at tingnan mo. Naglakad palabas si Yang Kai nang may malalaking hakbang habang nagsasalita. Kahit napilit siyang pinigilan ni Wan Yingying, paano niya magagawa iyon? Ang pangunahing plaza ng sekta ay isang malaking gulo at sariwang dugo na namamanse sa buong lupa. Mayroong ilang dosenang tao lamang sa Void Spirit Sword Sect at lahat sila ay natipon sa lugar na ito. Mula sa Sect Master na si Su Changfa hanggang sa pinakakaraniwang disipulo, lahat sila ay mukhang malungkot. Sina Su Changfa,
Gu Kangning, at Hong Shu ay natatakpan ng mga sugat at sariwang dugo ang tinginan ng pula ng kanilang mga damit. Ang mga bangkay ng higit sa 10 mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect ay nakakalat sa parisukat na iyon. Maraming anino ang nakatayo sa paligid ng plaza, na nakapalibot sa mga miyembro ng Void Spirit Sword Sect. Ang mga taong ito ay malabo na nahahati sa dalawang paksayon. Ang isa ay pinamumunuan ng isang medyo may edad na lalaki habang ang isa ay pinamumunuan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Malungkot na tiningnan ni Su Changfa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tumawag. Protector 1, ganito ba ang ginagawa ng Roaring Tiger Sect? Ikaw at ako ay malinaw na nagkaroon ng kasunduan. Naisip niya noong una na maaari niyang hiramin ang lakas ng Roaring Tiger Sect para labanan ang Tianluo Hall, at sa kadahilan ng iyon, ang Void Spirit Sword Sect ay nagalok sa kabilang partido ng mataas na presyo na umaabot sa 80% ng Black Jade Load. Sa madaling salita, 80% ng mga kita mula sa Black Jade Load ay magiging sa Roaring Tiger Sect. Sino ang makakaalam na ang bastos na ito na may apelyidong Wan ay walang gagawin at basta na lang nanunood sa gilid kapag umatake ang Tianluo Hall ngayon? Natawa si Wan Tianhe nang marinig ang mga salitang iyon. Kasunduan. Anong kasunduan? Hindi naaalala ng protector na ito na gumawa ng kasunduan sa Void Spirit Sword Sect. Ang pagpapahayag ni Wan Tianhe ng pagtanggi ay nagpakulo sa Su Changfa sa galit. Umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan at lumabas sa kanyang bibig. Agad na naglaho ang kanyang kutis. Sa kasamaang palad, ang pangkalahatang sitwasyon ay mas mahalaga kaysa sa kanyang personal na damdamin sa sandaling ito, kaya napilitan siyang umatras at nakiusap sa nanginginig na boses. Protector 1, kung nililigtas mo ang Void Spirit Sword Sect mula sa kalamidad na ito, ang aking Black Jade ay ganap na mapabilang sa Roaring Tiger Sect. Ang Void Spirit Sword Sect ay hindi na muling makikialam sa bagay na ito. Bahagyang ngumiti si Wan Tianhe ngunit hindi sumagot. Ang isa pang matandang lalaki ay malamig na ngumuso. Su Changfa, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ito ang batas ng gubat. Ang malakas na nakatayo sa itaas. Ang taong may pinakamalaking kamao lamang ang may karapatang magsalita. Ang Void Spirit Sword Sect ay nawala ang karapatang umiral sa mundong ito matagal na ang nakalipas. Sa pagkawala ng Void Spirit Sword Sect, hindi ba ang minahan ng Black Jade ay mapabilang pa rin sa Roaring Tiger Sect kahit na ano? Sa simula pa lang ay nakikipagsabwatan na kayo sa isa't isa. Biglang natauhan si Su Changfa. Parehong si Wan Tianhe mula sa Roaring Tiger Sect at Zon Boshong mula sa Tianluo Hall ay nasa 7th Step Earth Realm. Ang Void Spirit Sword Sect ay ganap na walang kapangyarihan laban sa kanila, at sa paghusga sa kanilang mga aksyon ngayon, malinaw na sila ay palihim na nagtutulungan sa loob ng ilang sandali. Ang Void Spirit Sword Sect ay ang tanging naitago sa dilim. Naisip ni Su Changfa na magagamit niya ang lobo para itaboy ang tigre, ngunit ang ginawa niya ay anyayahan ang lobo sa kanyang tahanan. Ibigay ang True Void Spirit Art at ang brat na iyon ay tinawag na Yangkai, kung hindi, buburahin ko ang buong sect mo. Malamig na sigaw ni Zon Boshong. Ang Void Spirit Sword Sect ay hindi maikakailang mahina ngayon, ngunit ang True Void Sword Lord ay ibinilang sa kanilang mga ninuno. Ito ay makikita na ang sekta ay hindi walang ilang pamana. Nabalitaan na ang Void Spirit Sword Sect ay nagtataglay ng secret art na kilala bilang True Void Spirit Art, isa na ganap na naiiba sa isa na karaniwang nililinang ng mga disipulo. Higit pa rito, nakamit umano ng True Void Sword Lord ang lahat ng kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pag-asa sa True Void Spirit Art. Kung hindi makuha ang True Void Spirit Art, pinatay na ni Zon Boshong ang lahat ng tao sa kanyang harapan kaysa sa pag-aaksaya ng kanyang oras sa pakikipag-usap sa kanila. Malungkot na ngumiti si Su Changfa. Walang totoo o peking Void Spirit Art. Mayroon lamang isang Void Spirit Art. Nakalulungkot na ang nakababatang henerasyon ay katamtaman at hindi kayang likhain ang kaluwalhatian ng ating mga ninuno. Ito ay katawa-tawa kung paano mo pinaniwalaan na mayroong ilang nakatago sa loob ng kwento. Ang tanga mo talaga. Tungkol naman sa aking eldest disciple, ang old master na ito ay pinababa siya ng bundok matagal na ang nakalipas. Sige at hanapin mo siya kung sa tingin mo ay may kakayahan kang hanapin siya. Ha 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 ha. Ubo, ubo. Mabilis na tumigas ang ngiti sa mukha ni Su Changfa habang nakatitig sa figurang tumatakbo rito mula sa ibaba ng bundok. Ang figurang iyon ay gumalaw ng hindi kapani-paniwalang mabilis. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng bundok nang unang mapansin siya ni Su Changfa, ngunit nakarating siya sa tuktok ng bundok sa isang kisap mata. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na tila bulalakaw na bumagsak sa lupa nang ang figurang nababalot ng matalim na aura ay dumaong sa tuktok ng bundok. Hanord Master, ang disipulong ito ay dumating ng huli.
Sigaw ni Yang Kai. Bumalik ang mga mata ni Su Changfa sa kanyang ulo. Sa sobrang galit niya ay nahimati siya sa galit. Si Gokang Ning, na basang-basa sa dugo, ay sobrang galit na hinampis niya ang kanyang hita at nagmura. Tanga, tanga-tanga, nakakabaliw. Kami ay nasa isang desperado na sitwasyon. Maglakas loob ba na pumunta dito ang munting bastos na ito? Hindi ba't pinadala natin si Wan Yingying para lihim na ipasa sa kanya ang isang mensahe na humihiling sa kanya na umalis sa lugar na ito? Ang galing lang nito. Ang buong Void Spirit Sword Sect ay papatayin ng kaaway at mapapawi sa kasaysayan ngayon. Sa tabi niya, mahinang bumantong hininga si Hongshu, ito ang kapalaran natin. Ang disipulong ito ay hindi naging matapat. Ang mana ng Void Spirit Sword Sect na nakaligtas sa loob ng 1,000 taon ay mamamatay kasama natin ngayon. Sa kabilang banda, nagulat si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa Su Changfa. Kinailangan ng maraming pagsisikap bago niya tuluyang nagising si Su Changfa at nag-aalalang nagtanong. Hanord Master, kumusta ang pakiramdam mo? Dahan-dahan binuksan ni Su Changfa ang kanyang mga mata at nakita si Yang Kai na nakatitig sa kanya. Nagpatuloy si Yang Kai na may hitsura ng kahihiyan. Hanord Master, ang disipulong ito ay nahuhulog sa kultibasyon at nabigong maalis ang kanyang sarili sa oras. Ang disipulong ito ay huli nang dumating upang iligtas. Patawarin mo ako, Hanord Master. Ikaw. Itinuro ni Su Changfa si Yang Kai at bahagyang kinilig, pagkatapos ay biglang tumagilid ang ulo nito. Nawalan na naman siya ng malay dahil sa galit. Mabilis na nag-check si Yang Kai at natuklasan na si Su Changfa ay walang malay. Ang mga sugat na tumatakip kay Su Changfa ay maaaring magmukhang malagim, ngunit hindi ito nakamamatay. Ang realisasyon ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na pakiramdam ng kaluwagan. Paglingon niya sa paligid, nakita niyang maraming bangkay ang nakahandusay sa paligid nila. Mayroong hindi bababa sa 10 junior brothers at junior sisters na nakahiga sa pool ng kanilang sariling dugo. Samantala, tadtad ng mga sugat ang mga nabubuhay pa. Agad na naging malamig ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa nakita. Ikaw ba si Yang Kai? Pinandilatan ni Zhang Boshong si Yang Kai. Tiningnan ni Yang Kai si Zhang Boshong pataas at pababa. Tama, sino ka? Ang old master na ito ay si Zhang Boshong. Napuno ng pag-unawa ang mukha ni Yang Kai habang nagtanong. Kayo ba ang pumatay sa aking mga junior brothers at junior sisters? Ano ngayon? Ito ay ibinigay na ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay ng isang tao. Nandito lang ako para maningil ng utang ko. Ang lakas ng loob mong patayin ang apo ko. Ipapadala ko ang buong Void Spirit Sword Sect para samahan siya sa kabilang buhay. Ikaw naman. Ikinaway ni Zhang Boshong ang kanyang malaking kamay. Kunin mo siya. Babalatan ko ng buhay ang bastard na ito sa harap ng bulwagan ng pagluluksa ni Yulin at patuyuan ang kanyang dugo para aliwin ang kaawa-awa kong apo sa langit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, 2 disipulo ng Tian Luohol ang sumugod mula sa kanyang likuran at sinugod si Yang Kai. Ang mga ekspresyon ni Hongshu at Gokang Ning ay agad na nagbago ng husto. Sa paghusga sa pagbabago-bago ng spirit chi ng 2 disipulong ito ng Tian Luohol nang umatake sila, pareho silang nasa tuktok ng Mortal Realm, isang hakbang na lang mula sa pagsulong sa Earth Realm. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay nasa 4th grade Mortal Realm lamang kahit na siya ang eldest disciple ng Void Spirit Sword Sect sa kasalukuyang henerasyon. Walang paraan na mapaglabanan niya ang mga ito. Tumakbo, sigaw ni Hongshu. Hindi sa ayaw niyang tumulong, kundi dahil sa sobrang sugat niya, tsaka, ang mga Earth Realm Masters mula sa Tian Luohol ay nanunood sa kanya, kaya hindi siya makahakbang pasulong. Gayun din, si Gokang Ning ay nahuli sa parehong sitwasyon. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, si Yang Kai ay hindi nagpakita ng intensyon na tumakas sa kabila ng pagharap sa 2 masters sa tuktok ng Mortal Realm. Sa kabaligtaran, talagang tumayo siya at dumiretso sa kanila. Huwag kang masyadong mapangahas. Malamig ang mga mata ni Zhang Boshong. Nang mag-cross ang 3 figurette, sabay na iniabot ni Yang Kai ang 2 kamay upang takpan ang mukha ng 2 taong umaambang patungo sa kanya. Ang paghaharap ay tumagal lamang ng isang iglap, at walang nakakita sa nangyari ng malinaw. Ang narinig lang nila ay isang malakas na pagsabog at pagkatapos noon, nakita nila si Yang Kai na kalahating nakaluhod sa lupa. Ang kanyang 2 malalaking kamay ay nakapulupot sa ulo ng 2 disipulo ng Tian Luohol habang marahas niyang hinahampas ang mga ito sa lupa. Kotse! Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bitik ng buto at ang mga utak at dugo ay damalay ng husto. Walang humpay na kumikibot ang 2 katawan sa ilalim ng pagkakahawak ni Yang Kai habang nagmumula sa 2 ulo ang nakakakilabot na mga kaluskos. Natahimik ang buong paligid.